Tulfo Fun Filter. Mga boss, ako yung sinasabi nilang gabi, ginagawa kong umaga sa pamamagitan ng aking salamin. Kaya ako nagsasalamin dahil hindi ko matagalan yung mga ilaw sa studio. Totoo, mahina yung aking optic nerves. Balik natin mga boss. At dahil dyan, kaya ako lagi nagsasalamin, that's what the doctor ordered. So, susundin ko yun kasi kung hindi, baka magma-migraine ako. Hindi ako yung issue. Nag-i-introduction lang po ako. Ito unang gusto nating sabihin, ano? Investigation. O di naman kaya, eto na. Yung sinasabing partisipasyon ng taong bayan na dapat malaman ninyo. Ngayon, papaliwanag namin kung anong gusto ninyo mangyari. Mababa ang partisipasyon ng taong bayan sa mga proyektong isinusulong ng pamahalaang nasyonal para sa fiscal year 2026. Tingnan niyo maigi, 19.9% mula sa taong bayan sa ibaba ang naisama sa National Expenditure Program or NEP. Ano bang ibig sabihin ng NEP? Ito yung mga prioridad na programa ng Pangulo sa bansa kada taon. Ito nakita ni Senator Pamphilo Lacson. Ayon sa kanya, mababa ang porsyento ng partisipasyon ng taong bayan sa mga proyektong lokal. Dismayado si Senator Lacson. Tinawag niya itong low adoption of local projects. Epekto lang ng problema ang nakikita ni Senator Lacson. Ang dahilan, nakatago pa rin. Sumasangayon po ako sa paniwala ng isang NGO, ang Ipabitag Mo Incorporated or IBMI NGO na nagmo-monitor, nagsusuri at sinisilip ang mga pulisiya ng ating pamahalaan kung epektibo or epesyente. Etong sinasabing mga pulisiya ang pinatutupad po natin, sistema. Sangayon ako kay Senator Pamphilo Lacson dahil dapat naman tumingin tayo doon sa sinasabing dahilan. Tulad ng sinasabi ng Ipabitag Mo Incorporated o IBMI NGO, isa nga pala akong volunteer advocate. Ang sinasabi po ng IBMI NGO na solusyonan ang dahilan ng problema. Let me walk you through. Ito gawin nating 50-50 sharing scheme sa national budget. 50% nang gagaling sa Pangulo. 50% mula sa taong bayan o people's participation. Ito po ay sinasabi po namin dito at hindi kami nagmamarunong, partisipasyon po ito sa pamamagitan po ng pananaw po ng isang NGO na kung saan volunteer ako, advocate din ako. 50% dapat ng mga proyekto na development project mula sa taong bayan ay nanggagaling sa lokal, paitaas, papuntang rehiyon, hanggang paitaas. At ang natitirang 50% naman, manggagaling sa pamahalang nasyonal, sa itaas, mula sa tanggapan ng Pangulo at ang kanyang Department of Development or DepDev, at Department of Budget and Management. Alam niyo boss, dapat pantay-pantay ang porsyento kung saan pag-uusapan ang national budget sa konsepto ng bottom-up budgeting or BUB mula sa ibaba, paitaas. Ang kahilingan ni Senator Pamphilo Lacson, at least gawing 30 to 40% ng mga local project na pre-post ng Local Development Council. 50-50 dapat. Pantay-pantay. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Mas magiging agresibo at masigasig na magbabantay ang taong bayan kapag nangyari na 50-50 sharing scheme at isabatas ang BUB. Kapag naisabatas ang BUB, sa pamamagitan ng Republic Act, mauobliga at magkakaroon ng pananagutan ng ating pamahalaan na ipatupad ang prosesong BUB. O walang galang lang. Sana wag mapikon. Sana wag mabad trip. Ang iba dyan na sinusulong natin ito.
alam nyo, magiging walang bisa ang pagkadismaya ni Senator Pampilo Lacson, mataas ang aking respeto sa kanya, dahil epekto lang ng problema ang kanyang nakikita. Pero kinakailangan tingnan natin dahilan. Ugat. May magagawa ang Kongreso natin at Senado natin. Sundin ang konsepto ng bottom-up budgeting na Department of Budget and Management noong taong 2012. Sila po ang nagbigay ng konseptong ito. At simula noon, may mga ibang politiko na nakinig doon sa sinasabing konsepto pero optional. Hindi naman obligatory yan eh. Hindi naman mandatory yan eh. So, kung gusto mong ipatupad, okay lang. Depende kung sino nakaupo. Masarap pakinggan ang sinasabing BUB sa ibaba. Na may partisipasyon si Juan de la Cruz, ang taong bayan sa ibaba. Yung mga stakeholders, NGO, at saka sinasabi ho natin dito, yung iba pang mga, civil society sa ibaba, sa mga lokal, sa mga probinsya, sa mga syudad, or paitas ng rehiyon. Isabatas na ang konseptong BUB. Epektibo po ito eh. Sino magsasabatas nito? Sino pa mga mambabata sa Kongreso at Senado? At paglaanan ng pondo, sa mga development project. Yan ang sinasabing legislature. Kaya malalakas ang loob ng mga magikero. Pero, ito naman ay nangyari noon. Pero magbabantay pa rin tayo ngayon kasi medyo na-booking ang pagiging magikero. Houdini! Magic! Salamangkero. Ang realidad mga bossing, nangyayari ang mga insertion, sinisingit, amendment, nagdag, or changes, binabago. Medyo iba yung binago mo eh. Kasi wala doon sa sinasabing konsepto na galing sa ibaba, sinusumite mo, paitaas. Pero pagdating doon sa DBM, okay na, biglang papasok sa BICAM, dito na ang sinasabi natin. Nangyayari ang pagbabago, pagsisingit, or di naman kaya, inaamendahan, dinadagdagan na hindi alam ng DBM kasi hindi yun ang galing sa taong bayan. Kanino nang galing? Di alam niyo na kung sino. Kung sino ba yung mga miyembro ng Bicameral Committee. Anong ibig sabihin ng Kongreso at Senado, ako'y pabor na bantayan yan. Kasama rin ang mga taong bayan magbabantay. Makita sa national TV or media or coverage na yung pinagpaplanuhan, nakikita ng taong bayan. Nagbabantay ang taong bayan. Bago permahan ang Pangulo. Kung minsan din na, diretso na sa Pangulo pagdating. Medyo, ano nangyari dito? Sabi ni BBM, bakit blanco? Bakit ganito to? Mr. President, nagbago na. Kaya malakas ang loob ng mga dupang, sakim, gahamang politiko na miyembro ng BICAM, bato-bato sa langit, ang tatamaan, huwag mapipikon, huwag mababad trip. Kung kayo tatamaan, dapat mabukulan. Mga boss, simpleng aking tanong. Pabor ba kayo na dapat palawakin ang partisipasyon ng taong bayan sa ibaba? Pabor ba kayo na dapat 50% ng national budget na manggagaling sa ibaba, sa lokal na mga programang aktibidades at proyekto na may partisipasyon ng taong bayan? Pabor ba kayo na isabatas na ang BUB, bottom-up budgeting, na byword lang, ginagamit lang na konsepto para pogi, para kunyari na intindihan? Pero pag ginamit mo, sinabatas mo to by way of legislation, Republica, mauobliga yung ating pamahalaan na sundin. Dahil may pananagutan ka sakaling hindi mo sinunod. Accountability ang tawag dyan. Mga boss, nagsalita na po kami. Ang ayaw po natin dito, marami po nagsasabi, kunyari ka pa, nagmamagaling ka dyan, parang kung sino ka, mayabang ka. Hindi naman po ako tinatablan dyan eh. Style makes a difference. Bukas po ang bitag sa inyong mga suhestyon at boses na dapat malaman ng publiko. Ngayon, investigation. Bandang huli in aid of legislation, if not in aid of confusion. In aid of confusion. Bago, ano? So there will be no investigation. Naloko na. Alam nyo mga boss, mataas pong antas o awareness o partisipasyon
ng taong bayan patungkol sa mainit na kontrobersiya, hindi lang kontrobersiya, maanumalya na Ghost Flood Control Project. Alam na ng lahat to. So alam niyo na, ano? Kaya nga nagkakaroon ng overhaul dyan sa DPWH. Nag-resign, pinalitan na ng bagong secretary ng DPWH, si Vince Dizon. Well, bago yan sa segue, no? Iisa lang naman po ang direksyon natin. Iisa ang direksyon natin na gusto nating mangyari. Lahat tayo gusto natin mangyari. May patutunguhan. Pero magkaiba ang paroroonan or destinasyon kung pag-uusapan ay investigasyon. Ang investigasyon, ang layunin nito in aid of legislation sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, na sana may patutunguhan, walang pikunan, walang kaguluhan, walang pantay-pantay na kanilang exposure. Maaari, para sa iba, tingin nila, yabang nitong mawalang galang lang po. Kung kayo nayayabangan sa akin, ako ho'y nag-uupamanhin at ako'y nagbibigay sa inyo ng, kumbaga, bubusina, pinatawad ko na po kayo. Ano man ang tawag nyo sa akin, mayabang, duling, dukling, bulag, lagi nakasalamin, okay lang po sa akin. Hindi ko po minamaliit. Maaring sa tono ng aking pagpipresenta, parang pangungot siya sa Senate Blue Ribbon Committee at merong medyo na-insulto. Ang pagmamaliit ko ay hindi pang i-insulto, kundi pukawin, gisingin, para maisagawa nila ang tamang pag-iimbestiga in aid of legislation. Ang tawag ko rito, pamumuna. Karapatan ni naman. Karapatan ng taong bayan, ng mga boss. Kung may nakikita sila at may nakikita sila na bagay na medyo hindi tama para sa kanila, respetuhin po natin. But you also have to respect our opinion and we will respect your opinion. Magkaiba po tayo sa sinasabi natin pananaw. Bawal ang balat sibuyas kung kayo'y pinumuna. Hindi ito pwedeng sabihin disrespectful. Sa totoo, realidad, hindi po ligtas ang sinumang naninilbihan sa pamahalaan na doon sa mapanuring mata ng taong bayan, lalo na sa mga kapareho kong broadcaster, broadcast journalist, at isang advocate for change. Magkaiba ang pagiging journalist at pagiging advocate. Depende kung saan ka nakatingin, yan ang papel ko. Totoo, hindi ligtas ang dalawang utol ko na miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero sa pananaw ng iba, ang pagpuna ko raw sa Senate Blue Ribbon Committee ay parang pinupuna ko ng dalawa kong kapatid. Wow, wait a minute. Pero may iba dyan. Ang sabi nila, may galit ka lang doon sa dalawang utol mo. Wow! Mali! Maling-mali, masyadong mababaw. Ang sinumang naninilbihan sa pamahalaan, hinalal ka man o inappoint ka sa posisyon, hindi ka ligtas sa pagpuna ng taong bayan. Well, ika nga, it comes with the territory. Kasama yan. Maaring cynical, maaring sarcastic. At yung stilong ganyan, na makikita nyo sa akin, stilo ko yan, pero constructive criticism. Trabaho ko ihiwalay ang realidad sa politika. Ang realidad, nasabi ko na grandstanding pa epal, walang patutunguhan. Baka naman, hinahamon ko lang para magising at patunayan. Pero kung ako'y ang dating pang-iinsulto, may napipikon, abay tayo ka muna, problema mo na yan. Nakita naman natin sa Senado at Kongreso, nagkakainitan, nagkakagulo, nag-aakusa. Hindi pantay-pantay daw ang oras nila on national TV. Baytay ka muna, may problema ata tayo riyan. Mga chief, mga boss, ano ba nga? Kailangan bang ewan? May iba, nagtatalumpati na to the point of grandstanding. Lumalagpas na doon sa nasabing 5 minutes to fame. 5 minutes allotted time for each senator to speak.
Ito mga boss, ano? Panoorin nyo ang aming compilation of Senate soundbite na sinabi ko last week na Senate hearing posible. Nangyari nga. Abay. Play it! Mr. Chair, if I may continue. Madam Tapos na yung 5 minutes mo. May opening ka pa kasi. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may continue. Madam Tapos na yung 5 minutes mo. May opening ka pa kasi. I love this job! Yan ang sinasabi kong kunting entertainment value. Sa mga iba, para sa iba, sa mata nila, sarswela. Kung meron sa Senado, abay, meron din sa Kongreso. Eto, panoorin. Enjoy. May I repeat my appeal? The focus of our investigation is to nip the bud, putulin ang ugat para hindi na ulit tumubo. And with that, Mr. Chair, let's move forward to the interpellators that have signified the intention to ask questions. And I believe the Honorable Erice, as I earlier talked to him, is amenable to inviting a colleague. Kung hindi dumating, then let's discuss that. But is that the solution? Because any member of Congress will change, any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be lit, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Eh kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number 1. Number 2, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin, hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to, on the I have record, the floor. On the record, Mr. Chair. I have the floor. You did not refuse to I invite. have the floor. Motion to suspend. Mr. Point of order! Hey! Kita nyo? Sinabi ko na nga sa inyo eh. Kasi ito yung nagiging, hindi ko naman sinasabi, nagugustuhan ng tao. Ito yung nagugustuhan ng taong bayan. Na kung saan may nakikita silang kunting aksyon. Parang ang dating, alam niyo naman kasi, may bida, may kontrabida, may badada, may grandstanding, pa-epal, kasama-sama na lahat yan. So, nagdilang anghel ba ako? So, ang aking sinasabi rito, ito yung gusto makita ng taong bayan, pero na-entertain tayo, libangan, pampalipas sa oras. Ang totoo! Saan ba tayo patutungo? Dito magkaiba. Kasi ako nang sinasabi ko lamang, ito mga bagay na kapareho nito. Iisa yung ating direksyon, pero magkaiba sa destinasyon. Kami po sa Bitag, at ito yung NGO po namin, non-government organization, na ang trabaho po ay tumingin sa mga pulisiya, sumuri sa mga pulisiya, nire-review mga pulisiya, ini-evaluate mga pulisiya para sa taong bayan at naninindigan kung anong tama para maging epektibo at epesyente doon sa mga nanilibihan sa atin.
Yung pamantayan ng tamang serbisyo sa tao, dapat malaman po natin. Kaya yung NGO ng IBMI or ipabitag mo, Incorporated, 3 taon na, maaaring hindi nyo alam, volunteer po ako dyan. Advocate po ako dyan. Pero dito, iba po ako. Journalist, broadcast journalist po ako. Naninindigan po ako at nakikita ko, sasabihin ko, yung katotohanan, base sa realidad. May mga katotohanan, base sa politika. Pero pag sinabi mong politika, eto na, the art of politics is basically the art of, may nagsasabi, politika yan eh. So lahat na gusto natin mangyari, political action is always done. Impeachment is political action. Sa bandang dulo, ewan natin kung ano mangyayari dyan, para separate issue yan. Pero pagdating dito sa Senate Investigation Committee or Congress, paano ka mag-iimbestiga? Ang nag-iimbestiga ka, let's say, lalo na sa Kongreso, iimbestigahan mo ba yung mga kauri mo? Tama ba yun? Pero dito sa parting to, you cannot investigate the very same body that you represent. Kasi sabi nga ni Toby Chanco kanina, mag-under oath ka. Congressman yan, magiging resource person, magiging suspect. Sino mag-iimbestiga? Anong gagawin ninyo? Siyempre, that is the art of politics. Teka muna. Kasi hindi tayo kapartido, magkaiba ka. Kasi ganito. May kanya-kanyang sariling pananaw dyan. Yun ang sinasabing entertainment. Wow. I love it. Problema, pag sinabi natin to, para naman lumalabas wala tayong galang. Hindi naman ako walang galang. Maaring, alam niyo yung pagiging sarcastic and cynical, iba po yan. Search na po ang ibig sabihin ng cynicism and sarcasm. Maaring ganun ang aking estilo. Pero ang estilo ko po, style makes a difference. And when I say it, it's my style na para mapukaw. A little bit more of parang may kunting entertainment value din. Kasi nakikita ko entertainment value. Nakita niyo kanina, nag-i-enjoy mga tao. Di ba? So ngayon, nagsasabi lamang kami, isa yung ating direksyon. Ang gusto natin mangyari, ilabas lahat yung katotohanan, whether in aid of legislation, patapos niyan, saan patutungo yan? Pananagutan, accountability to culpability to prosecution sa tamang mga patutunguhan yan, ombudsman. Pero bago niyan, pwede bang imbestigahan mo ang mga congressman or senador? Kayo mismo mag-iimbestiga sa bawat sarili ninyo? Nangyari na yan sa sinasabing sa Kongreso. Pero alam niyo ba, dito sa Ghost Flood Control, may sinabi rito ang anak ng presidente na congressman si Sandro. Gusto niyo malaman? O siguro, kung papalabas natin, okay? Pwede? Ready ba? Ready? Play it. What do you say about criticisms that the House doesn't have the credibility to conduct its own investigation into flood control projects? I actually agree. There are... I agree. Dozens of contractors. I agree. Sir? In what way, ma'am? Why would a body investigate itself? With due respect sa Rappler po yan, hiniram po natin for purposely of exhibiting it without having to prove the point. Kahit na siya, nagsabi siya, why would the body investigate itself? Ganon din ang sinabi kanina ni Congressman Toby Chanco. Ngayon, nasa media tayo. We're only trying to talk about this. Why would the body investigate itself? Why would the suspect investigate itself? You are the suspect. You have to, you don't need to defend yourself. Because if you investigate someone, then imbitahin mo siya, didepensahan niya sarili niya. Manunumpa pa siya under oath. Teka muna. Medyo may kunting problema. The proper forum is basically ganito. Ito bagong development. Nagkaroon ng top-to-bottom revamp sa DPWH. Nagkaroon ng investigahan sa DPWH. Nagsagawa ng sinasabing self-initiated or I don't know what kind of investigation na ginawa nitong si Bonoan. Bakit mo imbestigahan ang mga taong sangkot sa loob? Wala naman siguro maniniwala sa iyo dyan. Bakit? Siyempre, sa loob, wala naman kayong internal affairs. Kahit na, may bahid na eh. So, anong ginawa nitong si Vince Dizon? Wala yan. Tinatigil yan. Ang ginawa ngayon ng Pangulo, inaprubahan niya itong sinasabing people's or whatever, fact investigation, or may tawag siya ron sa sinasabing fact-finding investigation. Independent Commission. Independent Commission. So ngayon, ano bang Independent Commission? O simple na,
para mag-imbestiga. Magko-conflict ngayon doon sa sinasabing Senate Blue Ribbon Committee. Anong pagkakaiba ng Senate Blue Ribbon Committee? In aid of legislation. Kung anong nakita nilang kakulangan sa sistema, patibayan. Nung ginawa ni Senator Soto, nakita niya agad yung problema doon sa sinasabing, doon sa mga kontraktor na dapat amyendahan. Magagaling din naman ang mga senator nagbigay po ng kanilang suhestyon kasi mukhang pati pag-igtingin, baguhin yung sinasabing pag-accredit ng mga kontraktor at marami pang iba. Tama yun, pero mapaprosecute ba nila? Mapapanagot ba nila? Hindi, maayos lang nila ang sistema. Pero at bandang huli, kung sino yung dapat managot dahil nahuli nila na talagang sangkot sa sinasabing katiwalian. Kapal na mukha. Ang gagawin mo, i-recommend mo for filing of case. Saan? Well, di sa ombudsman. Pero may ginawa ngayon ang Pangulo. Nag-form siya ng Independent Commission. Ang Independent Commission ay sila yung mag-iimbestiga, sila yung mga sinasabi natin forensic accountant or retired judges, retired law enforcement, kung sino man na bubuo at para mag-iimbestiga. Magko-conflict ngayon sa Senate. Pero sa Senate lang naman, in aid of legislation. Pagdating sa Independent Commission, mag-iimbestiga sila, hahanapin nila. Pareho rin naman, kaya at the end of the day, itong Independent Commission, isusumite yung resulta ng kalang investigasyon, either, dadalawang patutunguhan na, Department of Justice, Ombudsman. Noon ko pa sinasabi rito, Ombudsman, kumilos na kayo. Oy, hello, tahimik pa rin. Lumabas na. Nagkaroon kami ng press con, tinulak namin ng ombudsman, kumilos na. Sa wakas, kumilos na ang ombudsman. At mag-iimbestiga sila. Meron ba tayong narinig? Parang nawala ng gana ang taong bayan. Kasi tutulog-tulog kayo sa pansitan ng ombudsman eh. So ngayon, may letter pa sila. Kami, matagal na namin sinasabi, ang nilagay nila, August 22 pa raw sila, nag-iimbestiga. Ba't hindi ka nagsalita? Pwede ba kayo mag-iimbestiga quietly? Hindi. Trabaho ninyo, paalam sa taong bayan. Nabuking kasi kayo ombudsman dahil naunahan namin kayo at medyo tumawag din ako sa dating ombudsman. Sabi, tama ka Ben. Gawin mo yung dapat na yan. Pero teka muna. Tawagan ko sila. Siguro, nang tinawagan sila, hindi ko na alam. Siguro na mag-press con kami dito sa Ipabitag Mo Incorporated, nagkaroon kami ng press conference para sabihin na kumilos ng ombudsman dahil nasa mandato ng ombudsman mag-imbestiga. Hiwalay sa sinasabing mandato ng Senate in aid of legislation. Kasi at the end of the day, ombudsman pa rin. Ngayon, ang punto natin dito, sinusuportahan po natin ang sinasabing direksyon ng Pangulo na magkaroon ng Independent Commission dito sa sinasabing issue ng mga flood control ghost project, maanumalya. Sana itong Independent Commission, wag na lang sana mabahiran. Ako kayo, naninindigan po ako. No? Hindi po ako pumaparig, naninindigan po ako bilang matataenga ng taong bayan, bilang Fourth Estate na maaring mabahiran. Kasi sabihin, kaya mo ginawa yan. Investigative arm na ginawa mo ng pamahalaan is because nangyari sa, during the watch of PBBM. Yun ang sinasabi ng ilan. At merong ang iba. Sinong kukunin mo sa independent? Ito narinig ko naman sa chairman ng Blue Ribbon Committee sa television. Sabi niya, bakit ka maglalagay dyan? Kaya ito sila Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan at saka Tito Soto, they're batting, sinusulong po nilang Independent Commission. Medyo hindi maganda sa paninig nitong, papangalanan ko na, no? Si Senator Marcoleta. Kasi sabi niya, ipinakita mo ka ni, dating Ombudsman Carpio. Pinakita mo ka nitong si Singson ng dating DPWH, sabihin Secretary. Ang sabi niya, ganito, ganyan. Mga dilawan yan eh. Well, you cast judgment already, Senator. Why is that? Anong kinalaman ng kulay dito? The reality is, you are not talking about politics. It's no longer within your watch. Pag naglagay, if your colleague or mga kasamahan mo sa Senado nanawagan ng sinasabing, Independent Commission, na inayunan ngayon ng Pangulo, anong say mo? Mapipigil mo ba? Nasa mandato rin ang sinasabing Pangulo. At hindi ko nadepensa ng Pangulo, naninindigan ako.
bilang matatnaeng Fort Estate. Doon sa mga nagsasabi, chuwari-wari-wap, wala kang alam. Hindi ako vlogger. Broadcast journalist ako, advocate ako executive ako Hindi yung nakikita nyo na talagang kicking doors pagdating sa mga operations. Saka sinasabi niyo, kung kumbaga, mapanganib ng operasyon, mga public service. Iba na itong ginagawa. Pinalakas po namin, talagang sinadya namin, pinalalakas namin ngayon ng aming Public Affairs Department dito sa loob ng Bitag. Isa to, itong Bitag Live na mapapanood nyo. Ibabalik namin sa TV. Ngayon, iba pa yung aming digital Ben Tulfo, unfiltered. Ngayon, kaya tayo nagsasalita kasi sinasabi po natin, well, tinatagpi-tagpi natin ang mga pangyayari na kayo nanunood at marami kayong makukuha. Trabaho namin, ipresenta, ianalisa, isalin. Tapos, sinasalin namin, iniinterpreta namin, sinasalin namin para maintindihan ng taong bayan. Because ang gusto namin mangyari, yung medyo komplikado, sinisimplify po namin. Aanhin mo yung mga nalalaman mo. It's not about what you know, how broad knowledge you are, whether sa legal, whether kung ano man, abogado ka man, kahit sino ka man. Hindi mahalaga kung gaano kalalim, kalawak ang iyong kaalaman. Hindi importante rito gaano kalalim ang iyong kaalaman, gaano kalalim ang iyong karunungan. Pero yung karunungan at kaalaman mo, pag hindi mo nagamit yan, depends. It's not what you got, it's how you use it. It's not how much you know. Wisdom and knowledge, it must be applied. How do you do it? Well, it's what you can do with your knowledge, legal man yan, and your wisdom, well, experience, teacher mo, pinagdaanan mo. But all those will come to play. Paano mo gagamitin? Paano mo sasabihin sa taong bayan? Maliban lamang sa pagkatapos, yung pala, in aid of legislation. Hindi. Ang gusto ng tao, parusahan ang dapat parusahan. Ilabas yung mga dupang. Wala tayong kinikilingan kahit sino pa yan. Kahit na sa administrasyon, sa oposisyon, iisa. Managot ang dapat managot. Simple lang. Ayun pong aming sinasabi. Kaya kung kayo nagagalit sa akin, it's okay. I love you too. And I love you so. People ask me why. Okay na okay. Si James, ang aking Gurachi na cameraman. At si Raul. Ito sila mga audience ko, enjoy na enjoy sila. Kanina pa sila titig na titig sa mga sinasabi ko. Mga boss, simple lang, ano? I'm not here to entertain, but to get your attention, to listen, and listen, not just here, listen here, listen here. Because everything that I say comes from here, and it's in my heart, it comes out in my mouth. So the same thing, listen here, and then listen here, and then put it here, and then give muscle. Kilos! Itong flood control na to, sinasabi ngayon ng iba, ako'y naniniwala rito na ang pagtatalaga dito sa bagong DPWH Secretary si Vince Dizon, mula sa DOTR, mga simpleng taong ginagawa niya, hindi yung mga komplikado, kundi yung mga madaling maapektuhan ng tao sa mga lisensya, etc. Lahat ng ginawa niya yan. Hinuli niya kung sino to, pinatigil. Ngayon, pati mga lisensya, pag umpis ka ngayon, ito, after siya doon sa mga lisensya, prangkisa ng mga kontratista na forever ban ka na. I go for that! Now ngayon, simple lang aking sasabihin. Watch this. Naniniwala ako na itong flood control projects na to, sa Metro Manila pa lang, hindi ito pwedeng mangyayari by city. Sana kung nakikinig sa atin ang Metro Manila Development Authority, kung sino man ang chairman dyan, ako naman, Derek Chan, mawalang galang lang, MMDA chairman. Kasi ang aking mga sinasabi rito, based on the experience, based on the past administration, pagdating pa lang ng, ito pa, while summertime, panahon ng GMA, while summertime, panahon ng President GMA, pinakikilos niya na yung mga nasa MMDA. Summer pa lang, kinukot-kot na, kinakalkal na yung mga sinasabing tumigas na ng parang sementong basura sa mga estero kung saan-saan sa Metro Manila.
Yun ang preparations para pagdating ng tag-ulan, abay tayo ka muna, daloy ng mga baha, papunta roon sa mga estero, papunta kung saan-saan, mga ilog pa dyan, etc. Talagang dinedredge yan. Summer pa lang. Wala tayong ganun. Nung panahon ni Pinoy, konti. Panahon ni Digong, parang ganun din. Baha. Panahon ni BBM, nagtabaan yung mga kurakot. Naglakihan yung bondat ang kanilang tiyan. Nagkapalan yung mga mukha. Tumibay ang kanilang laman loob, mga bituka, at kanilang mga sikmura, at kanilang mga mukha. Saan ka kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na gagawa mo? Ganito. Pero iba ang aking atake rito. Sinasabi po ng ating pamahalaan, at narinig ko rin kay ito'y newly appointed DPWH Vince Dizon, dekada na ang problema nitong flood control. Dahil dekada na, i-identify muna the all metro cities sama-sama. Massive operations, massive, hindi sabihin natin, collaborative, simultaneous operation of dredging, and then, sinasabi natin dito, constant, tuloy-tuloy, para yung baha, pag umuulan, tuloy-tuloy din. Di mahihirapan yung taong bayan. Mantakin nyo to. Kung sakali, massive yung sinasabing proyektong gagawin, lahat ng mga mayor sa Metro Manila, North, South, East, and South, ito sa Quezon City. Lahat ng yan. Lahat ng mga cities sa ilalim ng Metro Manila Development Authority, dapat may bastonero ang ating Pangulo. Huwag na natin ipagkaubaya sa traffic czar, puro MMDA. Ang MMDA dapat ipagkaubaya na sinasabing may MOA na ang DPWH. Dapat na si Vince Dizon ang hahawak nito para sabihin, lahat kayo. Lahat ng mga mayors, mawalang galang lang, ipapatawag ngayon, magkakaroon ng summit of all the mayors ng Metro Manila, kasama sa Metro Manila Development Authority or MMDA, na iisa ang plano. Kasi pag inayos mo sa Quezon City, nag-ayos sila dito, sa isa naman walang pakialam, pupunta lang, dadaloy-daloy lang. Sabay-sabay dapat. Alamin yung mga estero, mga ilog, yung iba dyan, kahit na saan yan. Pag sinabi Kamanava, South, sa Central, sa Metro Manila, lahat ng yan, sama-sama. Sabay-sabay. Iisang plano, iisang nakatingin. Itong sasabihin sa taong bayan, ito ngayon, itong sitwasyon natin, itong mga ilog, itong mga estero na dapat linisin, kalkalin. Pagkatapos, anong gagawin? Well, all the mayors will have to cooperate. If not, mapapahiya kayo. Bakit? Ba't hindi kayo sumasama? At hindi lang yan, dapat may bastonero para sabihin, hoy! Ba't ka hindi sumasama? Ngayon, i-identify yung sinasabing proyekto nila. So, pinipicturan, ina-identify na kung ano yung mga ilog na parang naging semento na yung basura. Pwede ka nang lumakad doon sa estero, hindi ka naman lulubog. Parang matigas na eh. Parang naging konkreto ng mga basura. Kasi hindi na dumadalo yung ngayon doon. So ngayon, ang gagawin ng bastonero, kung sino man, siguro para sa akin, DPWH na lang, to spearhead, nagbabantay, magre-report sa Pangulo kapag hindi, shh! Ba't hindi mo ginawa yan? So in other words, sama-sama, massive, collaborative, simultaneous, and then consistent during the execution. Okay? Before the execution, itong itsura, during, kinakalkal nila, and then after, may progress report. Pag nangyari yan, abay, hindi one time lang. Balik uli! So every now and then, every 3 quarters or 4 quarters in a year, every quarter nagkakalkal para, tandaan nyo, wala nang baha. Itaga nyo. Hindi sa bato, itanim nyo sa lupa yung aking sasabihin. Huwag lang maging matigas ang lupa. Huwag lang maging mapikon yung lupa. Huwag lang mabad trip yung lupa. Huwag lang kumulubot yung lupa. Huwag tumigas yung lupa. Saan ba tayo nakatayo? Lupa ba? Nasa dagat ba tayo?
nasa lupa tayo, di ba? Kaya sinasabi po natin, naniniwala po ako na constant, lagi, massive, collaborative, simultaneous, constant. Before, during, after. Pahinga. Before, during, after. Tingnan niyo. Wala nang baha. Itanim nyo sa lupa. Bubunga ang sinasabi ni Bitag. At para doon sa mga nayayabangan, nagagalit sa akin, sige, pagtulungan niyo ako. I love this job! Man, I love when you criticize me. The more ginaganahan ako. Hindi ako napipikon at hindi ako balat sibuyas. Hindi ako nagmamagaling dahil ang kagalingan hindi kung gaano kalawak ang iyong kaalaman sa legal na anumang bagay, ano ang iyong naaambag na solusyon. Ganun pong direksyon po ng aming NGO, IBMI, Ipabitag Mo Incorporated. 3 years na po yan. Iba naman po kami bilang media arm ng Ipabitag Mo Incorporated, NGO. Kami po, we'll seek the truth and we'll tell the truth and we'll tell the people. Pero pagdating po sa Ipabitag Mo Incorporated, mga advocate po yan. Pakilusin, kasama sa solusyon ng problema. Nagsama-sama. Kami po ay nagpapasalamat. Lahat po ang aking sinasabi. Naninindigan po kami. Wala pong politika. Realidad lahat ng aking sinasabi. Magugustuhan niyo man o hindi, like it or you don't. This is Bitag Live 2.0. Ben Tulfo Fun Filter.